Panibagong umaga na naman mga kabakeks. At eto nga at kagigising ko nga lang din at tulog pa nga ang aking dalawang chikiting. Nakakatuwa nga at ang sarap ng tulog ng dalawang ito. Nagising nga ako sa amoy usok sa labas at medyo humahapdi-hapdi na nga ang aking mga mata. Hindi nga ako basta-basta makabangon dahil ito nga sa aking munting bakekang ay paungot-ungot ng konti. At ayan nga pinadedi ko nga muna siya dyan. At pagkatapos ko nga siya padedehin dyan ay pumunta nga ako sa labas dahil humahapdi na nga talaga ang aking mga mata. At paglabas ko nga dito sa labas, ito nga at tumambad nga sa akin itong sinisindihang tuod ng aking asawa. Ito nga tuod na to ang pinagputulan ng mangga nung pinapatayo pa ang aming bahay. At pagkatapos nga pinuntahan ko nga ito si Mr. Bakokong para samahan ko na nga magkape. Habang nagtitimpla nga ako ng kape, pinalapit niya nga ako at pinanood niya pa sa akin itong pinapanood niya. Tuwang-tuwa nga siya dyan sa pinapanood niya. Ewan ko nga ba dyan kay Mr. Bakokong at kung ano-anong pinapanood. Hindi pa nga rin pumasok si Mr. Bakokong sa kanyang trabaho dahil inaantay niya nga yung padala sa kanya nila mama galing Cagayan Valley. At nang matapos nga magkape si Mr. Bakokong ay umalis na nga din siya agad. At eto nga pag-aalis nga ni Mr. Bakokong ay pinrepair ko naman sa ating bakekang para mag-picture taking. At eto nga nagpi-picture taking na nga kami ni Baby Bakekang at hindi ko nga alam kung may makukuha talaga akong magandang picture niya. Ang gaganda ng mga ngiti ni Baby Bakekang natin pero ewan ko nga at bakit wala nga akong makuha-kuhang maganda-gandang picture niya. May gusto nga sana kasi akong post na makuha sa kanya kaya lang hindi ko nga talaga makuha-kuha kasi nga napakagulo ng ating Baby Bakekang at ayan nga panay tanggal pa ng kanyang headband. Wala nga kasi tayong pang photoshoot kaya eto at sariling sikap na nga lang tayo sa kanyang mga picture. Nalalapit na nga kasi ang kanyang kaarawan at ang kanyang christening or ang kanyang binyag kaya't kailangan ko na nga siyang i-photoshoot para may makuha man magandang ilagay sa kanyang invitation or sa kanyang tarpaulin. Lumipat na nga kami ng pwesto ni Baby Bakekang dito sa labas para nga kako sana ay maganda-ganda ang liwanag pero tignan nyo nga naman kasi ang ginagawa ng ating Baby Bakekang panay nga ang tanggal ng kanyang headband. Makailang ulit pa nga kami nagtanggal na tagkabitan ng kanyang headband dyan. Sa dami ko nga nakuha sa kanya ay ilan nga lang nakuha kong matino. Siguro nga mga nasa 4 or 3 kuha nga lang. Kahit nga ako ay hindi ko na nga malaman kung paano nga pwesto ang aking gagawin para lang makakuha ng maganda-gandang picture niya. At dahil hindi na nga kami magkasundo sa kanyang headband ay tumigil na nga ako at tinatanghali na nga din kaming dalawa. Hindi pa kami nakakapag-almusal ni Kuya Bakokong. At maya-maya nga din ay dumating na nga din itong ating Mr. Bakokong. At ayun nga ay pinakita niya na nga sa akin yung daladala niyang native na padala nila mama at papa galing Cagayan. Bibihira nga kami makauwi ng probinsya ng aking asawa dahil nga sa bukod sa malayo ay kailangan pa namin pag-ipunan ng pamasahe dahil medyo may kamahalan nga ang pamasahe papuntang Cagayan Valley. At ito nga iniinit na ni Mr. Bakokong ang isa pang pasalubong sa kanya na galing Cagayan. Itong bibe na kanya rin na-request. Dahil bibihira nga kami makakain or makapagkatay ng ganito dito sa Bataan. Dahil hindi tulad sa Cagayan dito sa amin, hindi naman kami nakakapag-alaga ng ganito. Kaya't pag may uuwi ng probinsya or kami din ay uuwi, ay automatic yan, hindi mawawala ang pagkatay namin ng mga native na manok at bibe at bibili ng mga murahing gulay katulad ng mga nakikita nyo na yan, sibuyas, bawang, talong at kamatis. At dahil hindi pa nga kami nakakapag-almusal ni Kuya Bakokong, eto nga at nag-ihaw na nga si Mr. Bakokong ng talong na galing pang Cagayan. At pagkatapos niya nga din mag-ihaw ng talong, ito nga at nire-ready niya na rin yung tanglad na ilalagay niya doon sa native na manok. Dahil masarap nga naman kapag ang native na manok ay tinanglaran nga lang. Tuwang-tuwa nga din ang aking asawa dahil nga meron daw siyang pupulutanin. Mamaya silang dalawa ng aking tatay. Eto nga nakaredy na ang tanglad at ang native na manok na kanyang lulutuin. Bisi-bisihin nga ang aking Mr. Bakokong na mailuto ang kanyang mga pasalubong. At habang nagluluto nga ang aking Mr. Bakokong dyan sa labas, ako naman ay eto at magsasalang na ng sinaing para kami ay makakain na ni Kuya Bakokong. Magtotorta nga lang ako ng talong para sa almusal namin ni Kuya Bakokong dahil favorite niya din naman iyon. Hindi ko na nga din matandaan kung ano nga bang sinabi sa akin dyan ni Mr. Bakokong at lumapit siya sa akin dyan. At ito nga inumpisahan ko ng mga kabakeks na balatan ang inihaw na talong kanina ni Mr. Bakokong. Medyo nagmamadali na nga din ako sa mga oras na yan dahil alam ko nga nagugutom na nga ang aking Kuya Bakokong dahil anong oras na nga din ay hindi pa kami nakakapag-breakfast. At dito nga ay may kinukwento na naman sa akin si Mr. Bakokong dahil sa nangyari ngayong araw na ito pero hindi ko na i-chismis, marites kayo, uy.
Nagbati na nga din ako ng 2 pirasong itlog dyan para mailagay ko na nga andang mga talong. Ayan, nabulol pa. At ayan nga din, nilagay ko na nga isa-isa ang mga talong dyan at nilagyan ko nga lang din yan ng konting pampalasa katulad ng magic sarap at patis. At ayan nga mga kabakeks, nag-umpisa na nga din ako magpainit ng kawali dyan para nga makapagpirito na ako ng tortang talong. At dito nga sa labas ay bising-bising nga ang aking Mr. Bakokong sa kanyang niluluto. Natatawa pa nga ako sa kanya dyan mga kabakekang dahil kung saan-saan nga siya pumupwesto dahil nauusukan ng kanyang pagmumuka sa kanyang niluluto. Sabi ko nga sa kanya mga kabakeks, kung sinunod niya nga lang ako sa kung paano ang bubong ng kanyang lutuan o ng aming digatong na lutuan, di sana hindi siya nauusukan. Paminsan nga kasi ang aking Mr. Bakoko ay may pagkatigas ang ulo at ito nga mga kabakekang, binalikan ko na nga itong niluluto kong torta dito sa loob at para makapag-almusal na nga ang aking Kuya Bakokong. At dito nga sa aking gilid ay naghihiwa si Mr. Bakokong ng sibuyas na ilalagay niya din doon sa niluluto niyang native dahil hindi naman pwedeng tanlad lang ilalagay natin doon sa may native na manok. At ito nga at nakaluto na nga ako ng isang torta at niready ko na nga itong pagkain ni Kuya Bakokong at ayan nga tuwang-tuwa na nga yan dyan at gutom na rin yan for sure. At ito naman ang aking ulam mga kabakeks, ang tortang talong ay nilagyan ko nga ng konting sibuyas at 1 pirasong kamatis para naman kahit papaano ay masobrang malasa. Dito na nga din kami kumain sa labas ni Kuya Bakokong dahil masarap nga ang simoy ng hangin kapag umaga dito sa amin. Lalo sa panahon ngayon at ngayong buwan ay medyo malamig-lamig ang simoy ng hangin dito sa aming lugar. Hindi na nga naman namin kasabay si Mr. Bakokong mag-almusal dahil nauna-una na nga siya mag-almusal sa amin kaninang umaga. Dahil bukod sa busy yun sa pagluluto sa kanyang ulam or kanyang pupulutanin, kumain nga kasi siya kanang umaga ng tinapay. Ako kasi at si Kuya Bakokong ay hindi naman sanay kumain ng tinapay lang sa umaga. Sinanay ko nga din kasi si Kuya Bakokong na sa tuwing almusal ay kanin ang kakainin dahil mas masarap at mas nakakabusog at kahit papaano ay nakakain din na masustansyang ulam. Mas maganda nga din yun lalo na kapag siya ay papasok na sa school dahil mas magandang may laman ang kanyang tiyan bago pumasok na eskwelahan. At matapos nga kami mag-almusal ni Kuya Bakokong ay ito naman at tapos na din at patapos na din. Ay, paulit-ulit. So, ayun na nga mga kabakeks, paluto na nga yung niluluto ni Mr. Bakokong na native na manok. At talaga namang napakasarap ng pagkaluto niya dyan mga kabakekang. Bukod sa malaki na nga ang pagkakagayat-gayat ng mga native na manok, talaga namang malasa talaga kapag native na manok ang niluluto. At kitang-kita nyo naman yan mga kabakeks, talaga namang asa itsura ang masarap na pagkakaluto. Hindi ko na nga din nabidyohan mga kabakeks na kami ay kumakain dahil si Mr. Bakokong ay nagmamadali nga dahil nag-aya siyang bumili ng aming gagamitin para dito sa ilaw ng kwarto. Napakatagal na nga din kasi walang ilaw itong aming kabilang kwarto. Mas maganda nga kasi kahit hindi natutulugan ang kabilang kwarto ay may ilaw pa rin. Ginawa ko na nga lang din munang walk-in closet namin itong kabilang kwarto. O diba Shala, may walk-in closet kami? Tinuruan ko na nga lang din si Mr. Bakokong kung paano ikakabit ang linya ng ilaw at ng switch sa main line ng bahay. Dahil kung matatanong nyo nga mga kabakekang, ako nga ay nakagraduate ng electrician level 1 ng vocational sa TESDA. Kaya lang mga kabakeks, hindi ko rin nagamit dahil nagtrabaho nga ako sa Maribeles sa factory at naging sewer naman ako doon. Wala lang, share lang. So, ayun na nga mga kabakeks, tapos nga din namin ni Mr. Bakokong ang aming gawain. Kaya't hanggang dito na lang ang aking video mga kabakeks. Sa panonood. Bye!